Tampok sa kwento natin ngayon ay ang plano ni Elon Musk at President Bongbong Marcos para sa ating bansang Pilipinas. Kung paano ito mapapaunlad at makatulong sa mga Pilipino. Ang magagandang plano ni Elon Musk sa Pilipinas ay kinabibilangan ng pagpapalawak ng Starlink satellite broadband upang ang digital gap at ang pagpapakilala ng Tesla electric vehicles sa lokal na merkado. Nilalayo ng Starlink na magbigay ng digital access para sa malalayong komunidad, habang ang presensya ni Tesla ay sumusuporta sa mga layunin ng Pilipinas para sa malinis na enerhiya at industriya ng dekuryenteng sasakyan. Starlink sa Pilipinas. Proyekto. Ang SpaceX, isang kumpanyang itinatag ni Elon Musk, ay naglunsad ng Starlink sa Pilipinas upang magbigay ng mga serbisyo sa satellite internet. Layunin. Upang mag-alok ng naa-access na digital broadband sa mga malalayong lugar kung saan limitado ang tradisyonal na infrastruktura ng internet. Na sumusuporta sa mga inisyatiba tulad ng digital na edukasyon. Tesla sa Pilipinas. Mga sasakyang dekuryente. Opisyal na inilunsad ang Tesla sa Pilipinas noong taong 2022 na ipinakilala ang mga dekuryenteng sasakyan nito sa merkado. Suporta ng pamahalaan. Aktibong hinihikayat ng gobyerno ng Pilipinas ang pag-aampon ng na nag-aalok ng mga patakaran tulad ng mga reforma sa buwis at mga insentibo upang suportahan ang paglago ng industriya ng dekuryenteng sasakyan at makamit ang isang makabuluhang bahagi ng merkado ng sa 2040. Potensyal na paggawa. Inimbitahan ni Pangulong Marcos si Tesla na magtatag ng mga pasilidad sa pagmamanupaktura sa Pilipinas na umaayon sa pagtuon ng bansa sa malinis na enerhiya at pag-unlad ng industriya. Inimbitahan ni Pangulong Marcos ang multinational automotive at clean energy company ni Elon Musk na Tesla na gumawa ng mga electric vehicle sa bansa habang kumikilos ito upang magpatibay ng isang mas environment-friendly na sistema ng transportasyon at bawasan ang mga carbon emissions. Sa pagsasalita sa pagbubukas ng Tesla Center Philippines sa Taguig kahapon, sinabi ni Marcos na higit pa sa pagtulong sa pagpapanatili ng kapaligiran, binibigyang kapangyarihan din ni Tesla ang lokal na manggagawa. Ito ay ang aming taimtim na pag-asa na maaaring isang araw ay piliin ni Tesla na gumawa ng mga sasakyan nito sa Pilipinas, sinabi ng Pangulo sa kanyang mga pahayag. Sa mga planong palawakin pa, si Tesla ay nagtatayo ng isang henerasyon ng mga Pilipino na nasangkapan upang manguna sa pandaigdigang pagbabago tungo sa mga napapanatiling teknolohiya tulad nito, anya. Nagtatampok ang 1,900 square meter Tesla Center sa Uptown Parade sa Taguig ng Experience Center, Service Center, Delivery Center, Headquarters at Main Office, pati na rin ang mga charging station. Sa kaganapan, siniyasat ni Marcos ang model line na may presyong I-2.365 milyon hanggang I-3.275 milyon at ang model 3 ay may presyong I-2.105 milyon hanggang I-3.075 milyon. Sinabi ni Marcos na ang pagdating ni Tesla sa Pilipinas ay nagmamarka ng isa pang makabuluhang hakbang sa paglaban sa pagbabago ng klima. Ito ay isang napakahalagang hakbang pasulong sa ating pangmatagalang pagbabago tungo sa isang mas environment-friendly na sistema ng transportasyon, ang Pangulo. Opisyal na pumasok ang Tesla sa merkado ng Pilipinas noong November 8 noong nakaraang taon. Sinabi ni Tesla Motors Philippines President Isabel Fan na tataasan ng kumpanya ang mga charging station nito sa buong bansa. Sinabi ni Marcos na ang gobyerno ay nagpatibay ng mga patakaran at itinuloy ang mga estratehikong hakbang na nagpapakita ng pangako nito sa pagpapahusay ng napapanatiling transportasyon habang tinutugunan ang mga pangangailangan ng mga Filipino commuter. Kabilang sa mga patakarang ito ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Act na nag-alis ng mga excise tax sa mga dekuryenteng sasakyan ng baterya at ang Electric Vehicle Industry Development Act na nag-aalok ng duty-free importation para sa mga charging station, pagpapababa ng mga bayarin sa user para sa mga may-ari ng at pagbibigay prioridad sa pagpaparehistro at mga pribilehiyo sa trapiko. Ayon kay Marcos, ang iba pang mga hakbang na nagpapatibay sa pangako ng gobyerno sa malinis na enerhiya ay kinabibilangan ng comprehensive roadmap para sa electric vehicle industry na naglalayong makamit ang 50% market share sa Pilipinas pagsapit ng 2040 at Executive Order 62 na naglalayong bawasan ang taripa. Mga rate sa purong electric o hybrid na 4-wheel at motorcycle sa 0 hanggang 2028.
Dito po nagtatapos ang ating kwento tungkol sa mga plano ni President Bongbong Marcos at Elon Musk para sa ikaunlad ng ating bansang Pilipinas. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon. Huwag kalimutan mag-like, share and follow para sa mga susunod pa natin mga kwento. Maraming salamat po.